Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito pag-usapan natin mga kababayan, update ho tayo sa ginagawang pag-iimbestiga ng ICI. Nasama na rin ho natin dito ho yung DOJ or ano pa, itong ombudsman. Sa ginagawa ho nilang pag-iimbestiga, nakakautosan na rin ho ni Pangulong Bongbong Marcos yan dito ho sa maanumaliyang flood control project. Na kung saan ang dami ho nating mga kababayang naiinip na kumusta na, ano na nangyari, may nakakasuhan na ba, may makukulong na ba. O ito mga kababayan, hawak. At baka malaglag ho kayo sa inyong kinauupuan kapag narinig nyo ho ito. Mukhang may good news, pamasko ho ang ating administrasyong Marcos dito sa usaping maanumalyang flood control project. Matapos ho sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, kamakailan ho sa nagdaan niyang press conference na bago Pasko or bago sumapit ang Kapaskuhan, ay meron na hong makukulong na iba't ibang individual na tao na kung saan ay mabibigyan na ho ng warrant. Nako po. Pinatotohanan din ho yan ni Ombudsman Crispin Boyeng Remulla. Painggan muna natin si Pangulong Bongbong Marcos. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi hindi na magiging merry ang Christmas ng mga tiwali. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, bakit nasabi ng Pangulo na may makukulong na bago magpasko? Ibig sabihin ba may mga nakahanda na talagang kaso? Cheryl, sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging malungkot ang Pasko ng lahat ng mga dawit o karamihan sa mga dawit sa maanumalyang flood control projects. Alam daw kasi niya na matatapos na yung kaso at makukulong na yung karamihan sa mga dawit dito. Kabilang sa mga binanggit ng Pangulo sa kanyang presentasyon ngayong umaga ang paghahain ng criminal charges laban sa mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nandyan din yung ilang kontratista gaya ni Sara Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. Sabi ni PBBM, tiniyak na malakas ang kaso laban sa mga ito. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Pangulo. Pagka kami ay sumampa ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso at kung sino man ang mga guilty ay sila naman talaga ay mananagot at kung kailangan at kung huhusgahan sila ng korte ay makukulong sila. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Ayan o mga kababayan, according ho kay Pangulong Bongbong Marcos, bago sumapit ang Kapaskuhan, New Year 2026, meron na hong makakasuhan at makukulong. After naman ho niyang press conference na yan ni Pangulong Bongbong Marcos, ilang araw ho ang nagdaan, may naging interview ho kasi itong si Ombudsman Crispin Boyeng Remulla sa isang vlogger. Ano ba pangalan nun? Christian. Oo. Pero basahin muna natin ito mga kababayan. Itong report na ito. Ay, makikita nyo sa screen. May inanunsyo na ng warrant bago magpasko. May i-issuehan na ng warrant bago magpasko. Inilahad ni Ombudsman Boyeng Remulla na posible nang ma-issuehan ng arrest warrant ang ilang senador kaugnay sa flood control anomalies sa December 15. Naku po. Ito na, dito na magkakaalamanan. Sinabi ito ng opisyal sa podcast na Facts First Tonight. Ayan ito yata yung programa ng Christian. Sinabi ito ng opisyal sa podcast na Facts First Tonight
Kabilang sa mga nabanggit na pangalan, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Chis Escudero, Senador Joel Villanueva. Naku, ito si pastor ito, ano? Pastor ng GIL ito, ano? At mga dating senador na sina Nancy Binay at Bong Revilla. Naku po. Ito hong mga nabanggit na ito ay ito yung sinasabi na posibilidad hong ma-aresto na, mabigyan na ho ng arrest warrant sa December 15. Naku po. Isang araw bago mag-simbang gabi. Kasama pa si Chis Escudero na asawa ni Heart Evangelista na ex naman ni Jericho Rosales. Paano na si Heart niyan? Ibig sabihin ang Pasko ni Heart Evangelista ay malamig ang kanyang kapaskuhan. Ako, palungkot ito kay Heart Evangelista. Pakinggan ho natin itong video ni Sec Boying Rimulya, mga kababayan. Na siya, sa kanya mismo galing, ha? Na kung sino ang mabibigyan ho ng warrant sa 15 o 16 yata ng Disyembre. Pakinggan natin. Mga kaibigan ko yan, Christian, ha? Hindi iba sa akin yung mga yan. Nakasama ko yan, yung mga yan, one time or another sa buhay ko. Pero sa akin, trabaho ko to eh. Hiningi ko tong trabaho to. Kaya gagawin ko trabaho ko. Opo, linawin ko lang sir, para dun sa mga Ayan ha, according kay Ombudsman Crispin Boying Rimulya, yung mga, tinutukoy niya ho, itong mga iba't ibang politiko na bibigyan ho ng arrest warrant sa December 15. Mga kaibigan ko, mga nakasama ko yan. Pero ginagawa kong trabaho ko. Ay, syempre, kahit ng mga kaibigan mo, kung mabibigyan sila ng, ng arrest warrant at mapapatunayan na sila nakatanggap dyan sa maanumalyang flood control, hindi na ho, wala na hong kasalanan si Crispin Boying Rimulya dyan, itong si Ombudsman, di ba? At hindi naman yun yung mga totoong kaibigan mo mula bata, dyan mo lang din naman nakakilala sa politika yan. Ano naman yun? Tuloy natin. Naghahanap ng resulta. Kakasuhan nyo na soon sina Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Nancy Binay, at saka si Joel Villanueva. Tama po ba? Joel Villanueva kasama. Okay. Bago magpasko. Saldi ko. Of course, saldi ko. Meron isang kaso eh. Okay. So bago magpasko, hinog na po yung kaso sa mga ito, no? Tingin ko, ano na yan? Magkaka-warrant na yan by December 15. Baka may warrant na yung mga yan. December 16. So pag ganun, tama yung calendar namin. okay. Kung ganun po, ano yung likelihood na maa-aresto ito mga ito bago magpasko? Huwag na sila magtatago, pero binabantayan na namin ngayon. We're watching over them already. Nako po. Meron na kaming tinititik na saka lahat sila naka-alarm na. Okay. Ito pong Ayan, maliwanag mga kababayan, ha? Mukhang hindi na ho bibigyan ng pagkakataon ng Administrasyong Marcos, ha? At ng ating mga otoridad, itong mga mabibigyan ho ng warrant sa December 15. Hindi na rin makakatakas ito. May mga tinitiktika na, mga nakabantay na, mga naka-alarma na. Tako po. Sus, Mariosep. Sabihin, may mga sumusunod-sunod na rito. Parang hindi na ho makatakas. Tuloy natin. si Chis Escudero. Ayun, kasama pala siya. Ako po. Kalimutan banggitin. Si Escudero, si Maynard Gu. Di ba? Special envoy. Kasama yan. So ulitin ko lang bago magpasko, mga kakasuhan ninyo at most likely magiging subject ng arrest warrant, Chis Escudero, Maynard Gu, Zaldico, Bong Revilla, Joel Villanueva, Nancy Binay, at Mga kaibigan ko yan, Christian, ha? Ayan, maliwanag ho, mga kababayan, ha? Naihabol ho yung pangalan ni Senador Chis Escudero. Itong namang vlogger na to, nakakalimutan na Binanggit pa, naalala pa tuloy ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya itong si Chis Escudero, na asawa ni Heart, na ex naman ni Jericho Rosales. Imbis na okay na, nakalisot na sana, no? Ayan, maliwanag ho, mga kababayan. Binanggit na ho, official ho, binanggit ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya, ha? Matapos yung sabihin ni Pangulong Bongbong na bago magpasko, may mga makakasuhan, maaresto, mabibigyan ng warrant. Official na hong sinabi ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya
na sa darating ng December 15 or 16, itong mga politikong nabanggit, aarestohin na ho with arrest warrant or warrant of arrest about ho dyan sa maanumalyang flood control. Nako po, dito na magkakaalamanan. Mukhang magandang pamasko itong mga aarestohin ito. Talagang isipin mo, 15. No? Ilang oras o isang araw bago simbang gabi na, ano? So, abang-abang, update tayo rito, mga kababayan. Maganda sa pandinig ito, ha? Maganda sa tenga ito, mga kababayan. Ito sinabi ho ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya. So, update ho tayo rito, mga kababayan, sa ating YouTube channel, Chris Ulo. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.